Noong 1959 ang pinuno ng Dubai ay nagbakasakali. Sa kabila ng payo ng kanyang tagapayo, ipinagawa ni Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum ang unang maayos sa paliparan ng Emirates. Noon, ang Dubai ay isang umuusbong na pamilihan sa Gulpo sa ilalim ng Britanya, hirap pa ring makaahon mahigit kalahating siglo matapos bumagsak ang dati nitong kumikitang industriya ng perlas. Hindi pa tsak ang kinabukasan noon. Pagkalipas ng isang taon, operational na ang paliparan. May isang terminal at runway na gawa sa pinatigas na buhangin na kailangang patagin bago gamitin ng eroplano. Makaraan ang 65 taon. Halos di nakasya ang dami ng tao sa malawak na paliparan ng Dubai na may 3 terminal sa parehong lugar. Ang Dubai International DXB ay isa sa pinakaabalang paliparan sa mundo at patuloy pang dumadami ang pasahero. Upang mas solusyonan nito, may malalaking proyektong isinasagawa. Mga proyektong kapag natapos ay magpapakitang ang makapangyariang DXB ay parang simpleng malikabok na strip ng buhangin noong dekada 60. Mula sa buhangin hanggang sa kalangitan. Mula sa simpleng simula, kahanga-hanga ang mabilis na pag-angat ng Dubai bilang sentro ng turismo, pananalapi at negosyo kasabay ng pag-unlad ng Dubai International. Pinatutunayan ito ng mga numero. Noong 2000 may 12 milyong pasahero ang paliparan. Pagsapit ng 2013, tumaas ito sa 66 na milyon. 2024 20.23 milyon, ang Dubai ay hindi lang basta pangunahing destinasyon sa sarili nitong karapatan. Ang estratehikong lokasyon nito ang dahilin kung bakit ito ay mahalagang tagpuan sa pagitan ng Europa, Asia, Afrika at Oceania. 2/3 ng populasyon ng mundo ay nakatira sa loob ng 8 oras na biyahe mula Dubai. Nakuha ng paliparan ang titulo ng pinakaabalang internasyonal na hub sa mundo, nalampasan ng London Heathrow noong 2013. Hartsfield-Jackson sa Atlanta lang ang may mas maraming tao, pero karamihan sa kanila ay lokal, di tulad ng Dubai. Ang Dubai International na yon ay nagsisilbi sa humigit kumulang 106 na airline na nag-uugnay sa Dubai sa 272 na lungsod sa 107 na bansa. Ang Terminal 3 na ginawa para sa Emirates Airline ang pinakamalaking terminal sa mundo ayon sa lawak ng sahig na 1.7 milyong metro kwadrado. Nang buksan noong 2008 ito, ang pinakamalaking gusali sa mundo ayon sa lawak ng sahig. Mula noong dekada 80, ang paliparan ay sumailalim sa sunod-sunod na malalaking pagpapalawak kasama ang unti-unting pagdagdag ng mga terminal, concourse, runway at iba pang mahahalagang infrastruktura. Pagsapit ng bagong milenyo, nakita ng mga opisyal ng Emirati ang posibleng pangangailangan ng isa pang paliparan dahil sa mabilis na paglago at pressure sa DXB. Enza Al Maktoum International Airport, ipinangalan sa namumunong angka ng Dubai. Binuksan noong 2010 sa Dubai South ang hindi gaanong mataong distrito ng lungsod sa Timog Kanluran na unang itinayo para sa kargamento. Ang unang komersyal na flight ay lumapag noong Hunyo ng parehong taon. Puno na ang Dubai International at mabilis ang paglago ng kargamentong panghimpapawid sa Gulf. Ang Al Maktoum ay dinisenyo para humawak ng 12 milyong tonelada ng kargamento bawat taon. Kaya ito ang pinakamalaking paliparan sa mundo sa kapasidad ng kargamento. Noong 2013 opisyal nang binuksan ang bagong paliparan na may iisang runway na may habang 4.5 kilometro para sa mga pasahero. Nagseserbisyo ito sa ilang international na airline, karamihan low-cost carrier at mga pribadong eroplano at charter. Isa rin itong magandang alternatibong paliparan. Dumating ang malaking pagsubok noong Mayo 2014 nang isinara ng Dubai International ang isa sa mga runway nito para sa pagkukumpune. Ilang airline ang inilipat ang kanilang operasyon sa Al Maktoum ng ilang buwan at mahusay namang tumugon ang bagong tumanggap sa kanila na nagasikaso ng halos 1 milyong pasahero nung taon na yon habang maayos ang operasyon. Gayunpaman, nang umabot sa 1 milyon, halos sagad na ang kapasidad nito. Ramdam ng DXB ang hirap sa logistics dahil sa mabilis na pagdami ng pasahero taon-taon kahit lampas na ito sa 70 milyong kapasidad noong 2024. Hindi sapat ang dalawang pinagsamang paliparan para matugunan ang tuloy-tuloy na pangangailangan ng Dubai sa paglalakbay sa himpapawid. Hindi na mapapalawak ang Dubai International dahil puno na ang lupang inilaan dito at napapaligiran ng urbanong distrito at highway. Wala ng espasyo para lumaki. Ang pagputol sa mga komunidad at mahahalagang infrastruktura para sa mga susunod na proyekto ay magastos, komplikado sa lohistika at sensitibo sa politika. Kaya kinailangan mamili ng mga opisyal. Palalawakin ba ang kasalukuyang paliparan na puno na at maaari magdulot ng limitasyon sa air traffic papuntang Dubai o magsisimula ng bago at mas malaking paliparan? Isa lang ang malinaw na opsyon na hindi na dapat ikagulat ni Numan pagdating sa mga opisyal ng Dubai. Sa lugar ng cargo hub sa paliparang Al Maktoum na dating napapalibutan na malalawak na disyertong lupa, pinili nilang itayo ang pinakamalaking paliparan na nakita ng mundo na walang kapantay.
Isang paliparan lang, 5 beses ang laki ng kasalukuyang paliparang Al Maktoum na kayang tumanggap ng 260 milyong pasahero bawat taon. Coloso. Kahanga-hanga ang bisyon para sa paliparang pandaigdig ng Al Maktoum at kapag natapos, malalampasan nito ang ibang paliparan sa mundo. 5 paralel na runway na tig 4.5 kilometer ang haba at may 1.5 kilometer. Pagitan ang magpapahintulot na 4 na eroplano ang sabay makalapag o makaalis. At iyan ay hindi pa nagagawa nun. Ang ilang paliparan gaya ng Hartsfield-Jackson sa Atlanta o Chicago O'Hare ay may 5 o higit pang runway pero 2 o 3 lang ang sabay nagagamit dahil sa pagitan ng runway at direksyon ng hangin. Sa kabilang banda, ang Al Maktoum ay kayang magpatakbo ng mahigit 200 take-off at landing bawat oras sa pinakamataas na kapasidad na mas mataas pa kaysa sa mga individual na paliparan sa mundo pati na rin sa buong sistema ng mga paliparan ng mga lungsod tulad ng New York at London. Mahalaga rin ang 4.5 kilometer haba dahil sa matinding init sa Dubai. Ang mainit na hangin ay mas manipis kaysa malamig na hangin. Ibig sabihin, sa mataas na temperatura, mas konti ang lift sa ilalim ng pakpak ng eroplano sa isang partikular na bilis kumpara sa mas mababang temperatura. Ang dagdag na isa-isang tuldok 5 kilometro sa pandaigdigang average ay magtitiyak na kahit puno ang 300 at 80 makakalipad ito sa 45 degree na init. Lahat ng runway ay lalagyan ng ilan sa pinaka-advanced na teknolohiya sa aviation na nakita ng mundo. Ang mga precision landing system ay mapapahintulot sa mga eroplano na ligtas na makalapag kahit na may sandstorm o makapal na fog. Ang satellite-guided navigation at smart lighting ang tutulong sa mga piloto hanggang gate. Samantala, ang ground radar at AI-powered control towers na sinusubukan pa ay kayang subaybayan ng galaw sa runway ng real-time. Ang paliparan ay makakaroon ng napakaraming 400 na gate kapag ito ay natapos. Mas mahigit pa ito sa doble ng bilang ng mga gate sa Hartsfield-Jackson sa Atlanta at triple naman kumpara sa London Heathrow. Ang mga gate ay hahatiin sa 4 na malaking concourse, 2 sa silangan at 2 sa kanluran na may habang 2.7 kilometer bawat isa at kabuuang 2.3 milyong metro kwadrado. Para sa sukat, katumbas ito ng humigit kumulang 300 at 20 na soccer field na magkakatabi. Dahil magiging napakabigat na pasanin para sa karamihan ng mga pasahero ang maglakad-lakad sa paliparan, magkakaroon ng paliparan ng isang underground people mover na parang isang automated na metro sa loob ng paliparan. Pero ibig kong sabihin, saludo ako sa kung sino man ang nakaisip ng pangalan na iyon, siguro. Kasalukuyang binibid ang mga plano at alam nating maghahatid dito ng pasahero sa 14 na istasyon sa mga terminal at concourse na magpapabilis ng biyahe sa paliparan at gagawing mas kaakit-akit ang Al Maktoum sa may layover. Ang 4 na concourse ay matatagpuan sa isang gitnang axis na may habang 2.7 kilometro, hinati sa 3 malalaking atrium na may maraming palapag para sa mga paalis, dumarating, espesyal na lounge, libangan, retail at mga underground people mover station. May malalaking bubong sa bawat atrium na hugis buhangin ng bundok bilang paggalang sa kultura at heograpiya ng UAE at may practical ding gamit. Nakasentro ang disenyo ng kaliparan sa paggamit ng natural na liwanag. Dagdag ito sa ganda, aliwalas, karangyaan at ekologikal na aspeto ng sentro ng paglalakbay pati nakakatulong sa pagbawas ng gamit ng artipisyal na ilaw. Ang disenyo ay magbabalanse sa paggamit ng natural na liwanag habang pinapaliit ang silaw at init ayon sa mga mahilig sa arkitektura na nanonood. Dahil ito sa mga ginamit na materyales tulad ng salamin, louvers, cladding, screens, pati na rin sa kurbada ng bubong at integral na estruktura ng concourse. Sa unang disenyo ng arkitekto, makikita ang maraming berdeng espasyo sa loob at labas ng paliparan. Aasahan ng mga biyahero sa paliparan ang malalawak na artipisyal na lawa na napapalibutan ng oasis na may mga punong palma. Sa loob ng mga terminal at concourse, makikita natin ang mga mini gubat, tropical na mga lugar at posibleng mga vertical garden kasama ng iba't ibang uri ng mga anyong tubig na nakapapawi. At dahil pinag-uusapan natin ang mga elemento, naging mahalaga ang masusing pagsusuri ng hangin para sa pinakamahusay na disenyo ng bubong pati na rin sa pagpaplano ng mas malawak na paliparan. Inaayos ang mga runway mula Hilagang Kanluran hanggang Timog Silangan para tumugma sa direksyon ng hangin at mabawasan ang panganib ng crosswind sa paglipad at paglapag ng eroplano. Hindi nakakagulat, dala ng hangin ang buhangin at alikabok na nagpapababa ng visibility at nakakasira ng makina. Dahil dito, isinasalang-alang ito ng mga tagaplano sa ayos ng mga runway sa pagitan ng mga taxiway at sa mga filtration system ng terminal. Ngayon, mas malalim natin tatalakayin ang karanasan sa paliparan at ang parang purgatoryong sistemang tumuturing sa mga tao na parang kargamento, na pamilyar at gustong-gusto nating lahat sa maraming paliparan sa mundo. Magdadala kaya ng pagbabago si Al Maktoum sa aspetong ito? Kabisarang kaginhawaan. Ngayon, isa na namang malaking pangako mula kay Al Maktoum, isang napaka-sopistikado at tunay na makabago na serbisyo sa bagahe.
Isang sistemang magpapapamukang simpleng Temu Marble Run ang kasalukuyang sistema ng Dubai, kahit isa na rin itong technological na himala. Tatanggapin na ng paliparan ang bagahe ilang araw bago alis dahil sa inobasyon ni Amenta. Ginagawa na ito ng ilang airline sa Dubai International at mukhang magiging karaniwan na ito sa Al Maktoum. Siyempre, kaya nitong tugunan ng pangangailangan. Maaring i-drop off ng pasahero ang bagahe bago umalis, isang serbisyong patok sa negosyante at turista. Malamang na may option pa rin sa hotel luggage pickup kahit may dagdag bayad. Lalagyan ng electronic tag ang bawat bag bago ito ilagay sa automated high-speed conveyor sa ilalim ng terminal. Para malaman nyo ang laki, kayang hawakan ng sistema ang 50,000 bag bawat oras sa buong kapasidad. Ang sistema ng Dubai International, pinakamalaki at pinakamahusay sa mundo, ay may 16,000 lang. Una, mabilis dumadaan ang mga bag sa ilang yugto ng security screening. Agad matutukoy ng X-ray at CT scanner ang irregularidad at ang kahina-hinalang bagahe ay dadalhin sa hiwalay na inspeksyon. Pag na-clear, inaayos ang mga bag ayon sa flight number, gate at oras ng alis. Kung di pa handang umalis, nananatili sila sa Central Sorting Network, umiikot sa conveyor o nakapirmi sa parking zone. Kapag malapit na ang pag-alis, dadalhin sila sa itinalagang gate at dadaan sa vertical lift at pop-up hatch na lalabas malapit sa eroplano bago ikarga gamit ang maikling conveyor arm. Ngayon, ang tampok na lift at hats ay tunay na makabago. Halos lahat ng paliparan sa mundo ay gumagamit ng mga truck para dalhin ang bagahe mula baggage outlet papuntang eroplano. Mukhang gusto ni Al Maktoum na halos sa mga pop-up hatch lang umasa para mabawasan ang siksikan ng mga truck sa tarmac at mapabilis ang oras ng serbisyo. Kinumpirma ng mga opisyal ng paliparan na sinusubok ng mga makabagong baggage tractor. Ang layunin ay maging self-driving ang mga ito, gumagalaw sa mga rutang nakamapa at kayang humila ng hanggang 4 na lalagyan ng bagahe bawat isa. Ang pinakabagong mga modelo ay kasalukuyang tumatakbo sa bilis na 15 kilometro bawat oras sa ilalim ng pagmamatsyag ng tao. Pansamantalang solusyon muna ito hanggang maging fully operational ang baggage system sa lahat ng gate. Malamang, magpapatuloy silang maging safety net tuwing may maintenance, aberya o tiyak na biyahe. Sa kabuuan, mukhang nais ni Al Maktoum na wag umasa sa mga ito hanggat maaari. At pagdating naman sa mga arrival, ayon sa opisyal na target, layunin ng paliparan na maging handa na agad ang mga bagahe para kunin sa loob ng humigit kumulang 15 minuto mula sa pagsisimula ng pagbaba ng mga bagahe. Ibig sabihin, kapag huminto na ang eroplano, patay na ang makina at tapos na ang safety check. Tapos na raw ang mga araw ng paglalakad sa paligid ng luggage carousel, nakatitig sa mga malungkot na natitirang maleta sa conveyor. Kung natupad ang pangako nila, maaga nang nasa carousel ang bagahe bago dumating ang mga pasahero sa baggage hall. May balita na papalitan na ra ang tradisyonal na carousel ng biometric kiosk kung saan isescan ang muka o boarding pass para agad makuha ang bagahe. Matapang ang ambisyon na ito na inaasahan sa isang modernong hub tulad ng Dubai. Ganito rin ang sistema sa iba pang mahahalagang sistema para sa mga pasahero ng paliparan. Ang Dubai International ay nangunguna na sa buong mundo pagdating sa biometric technologies. Mayroon ng smart gates para sa mga kwalipikado at rehistradong pasahero. Dito, kailangan mo lang tumingala at alisin ang accessory sa muka habang ang sistema na may camera at AI biometric tech ay susuri at papadaan sa iyo. Para ito sa mga karaniwang pasahero. Para sa business at first class passengers ng Emirates, may maranyang biometric red carpet na inihanda para sa kanila. Sa Terminal 3, dumadaan ang mga biyahero sa tunnel na may pulang carpet at advanced biometric tech na nag-i-scan ng mukha kahit hindi na huminto. Kaya ng sistema magproseso ng 10 sabay-sabay na pasaherong naglalakad sa loob lang ng 14 na segundo, walang kailangang iskan na boarding pass o pasaporte. Ang astig. Parang ang astig talaga ng lahat ng mga bagay na yon. Astig yon. Sa Al Maktoum, asahan nating magiging default ito para sa lahat ng pasahero. Ayon sa mga opisyal, idinisenyo ang biyahe mula sa babaan ng sasakyan hanggang gate para maging kasing tuloy-tuloy at walang abala hanggat maaari at walang halos pila o pagdepende sa travel documents. Gagamitin ang facial recognition sa check-in, seguridad, customs at boarding. Kaya bawat bahagi ng biyahe sa paliparan, otomatikong makikilala ang mga pasahero at madali silang makakadaan ng walang abala. Ito ang inihanda ng mga opisyal sa loob ng Al Maktoum. Ngayon, tingnan naman natin ang mga ginagawa nila sa paligid. Para ang paliparan ang nagsisilbing puso at utak ng mega proyektong ito at ang bumabalot dito ay ang napakalaking katawan na akma sa layunin nito. Aerotropolis. Oo, ang pinakamalaking sentro ng air travel sa mundo ang magiging tampok ng bagong lungsod.
Dahil napakalawak ng paligid ng paliparan, sinimulan ng mga opisyal ng Emirati ang pagdevelop ng Dubai South, isang malaking metropolitan area na tinatawag na Aerotropolis. Malinaw na ipinapakita ng isa pang pangalan nito, Dubai World International, ang mga hangarin nito. Magbibigay ng trabaho ang Al Maktoum Airport sa daan-daang libo, kaya planong dito sa Dubai South manirahan ang karamihan sa kanila. Dumarami ang insentibo, bagong pabahay na mas abot kaya kaysa downtown Dubai, benepisyo mula sa kumpanya at gobyerno gaya ng housing allowance at mabilis na visa, at para sa marami, mas maikling biyahe papuntang trabaho. Kilalang matrapik ang mga pangunahing kalsada sa Dubai, pati ang mga daang papunta sa Sharjah at Abu Dhabi. Hindi tulad ng lumang distrito ng Dubai na mabilis lumawak lampas kapasidad, ang Aerotropolis ay planado mula simula, isinasaalang-alang ang episyenteng transportasyon at urban planning batay sa makatotohanang projection. Ipinagmamalaki ng press release na kayang tumira dito ang 1,000,000 tao na may iba't ibang pabahay mula sa tirahan ng manggagawa hanggang marangyang villa. Ang lungsod mismo ay magiging isang malaking puwersang pang-ekonomiya para sa Dubai na magbibigay ng humigit kumulang kalahating milyong trabaho. Kasama rito syempre ang mga sektor ng aviation at kargamento, pero ang napakalaking karamihan ng mga trabaho ay nasa iba pang mahahalagang industriyang matagal nang matatag sa Dubai gaya ng konstruksyon, teknolohiya at hospitality. Hinati ng master plan ang lugar sa 8 tematikong distrito. Kasama rito ang distrito ng aviation, logistics at komersyo kung saan magsasama-sama ang mga kaugnay na negosyo at profesional ayon sa espesyalisasyon nila. Isa pang sektor ay ang urbanong zona na orihinal na nakaplanong pagdausan ng Dubai Expo 2020. Ang Expo City na muling binuksan matapos ang pandemya ay nagpakita ng iba't ibang makabagong disenyo sa teknolohiya, arkitektura at ininyeriya. Ginagawang smart city ngayon ang lugar bilang sentro ng green tech, digital industries at iba pang makabagong negosyo. Tinapos ng Dubai South ang 2024 na may 450 bagong negosyo at tumaas ng halos 300% taon-taon ang pagrenta ng opisina. Magiging pangunahing dahilan ang konektibidad sa pagpili nito at malaking tulong din sa ekonomiya. Isang pangunahing istasyon ng pasahero ng malapit ng ilunsad na Etihad Rail ay nasa yugto na ng pagpaplano na mag-uugnay sa paliparan papunta sa suportadong rail network ng gobyerno ng UAE. Layunin nitong pagdugtungin ang 7 Emirates at magdudulot ng malaking pagbabago sa mga nagko-commute, lalo na mula Abu Dhabi o Sharjah. Mas mahalaga pa marahil, bubuo ang Etihad Rail ng bahagi ng UAE sa makasaysayang Gulf Cooperation Council Railway. Kapag natapos, unang beses nitong kokonektahin sa Riles and Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain at UAE. Magpapabilis ito ng integrasyon ng mga bansa sa Gulpo at magbabago sa daloy ng kalakal at tao sa peninsula. May higit pa. May matibay ng dahilan ng Dubai para ituring na pangunahing sentro ng kargamento sa mundo at ngayon ay lalo pa nitong pinagtitibay yon. 20 kilometro mula paliparan ang lundayan ng Jebel Ali, isa sa pinakamalaking artipisyal na daungan at pinakabalang pantalan sa gitnang silangan. Kasama ang Al Maktoum International, magsisilbing pundasyon ito ng tinatawag ng Dubai na Logistics Corridor, 200 kilometro kwadradong lugar na magpapabilis at magpapalaki ng daloy ng kargamento mula dagat hanggang himpapawid sa bilis at daming hindi pa nagagawa noon. Dahil sa paparating na railway network, mas madali ang daloy ng kalakal sa mga Emirate at Gulpo, pinatitibay ang Dubai bilang sentro ng pandigdigang lohistika at pangunahing tagpuan ng kalakalan at paglalakbay. Ang Al Maktoum International ang sentro nito. Ano ang plano sa konstruksyon ng paliparan at hanggang saan na ang proyekto? Itinatayo ang mga higante. Isinasagawa na ang unang yugto ng master plan na pinirmahan ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum noong Abril 2024 na kilala bilang Sheikh CEO ng Dubai. Inaprubahan ng ACT ang $35 bilyong na puhunan para sa unang passenger terminal. Pinamununuan niya ang dalawang pangunahing organisasyong suportado ng Estado, ang Dubai Aviation Engineering Projects na namamahala sa konstruksyon at ang Dubai Aviation City Corporation na namamahala sa metropolis sa paligid ng paliparan. Sa unang yugto, tampok ang West Terminal Building, ang una sa 4 na concourse na may malalawak na atrium, 100 gate at mga bubong na hugis buhangin. Ginagawa na ang mga bagong runway sa buhangin at maingat ang agwat para madaling maidugtong ang susunod na mga runway nang hindi naantala ang operasyon. Itatayo rin ang bagahe at people mover system, 4 nitong istasyon, pati mga mahahalagang bahagi ng paliparan gaya ng energy center, istasyon ng bumbero, mga kalsada para sa ground support at maintenance yard. Pagkatapos ng unang yugto sa 2032, inaasahang makakatanggap ang Al Maktoum International ng 130 milyong pasahero, taon-taon 50% higit kaysa kasalukuyang kapasidad ng Dubai International.
Pagkatapos nito, pwede nang simulan ng ikalawang yugto sa pagtayo ng isa pang concourse na parallel sa una. Palalawakin din ang sistema ng bagahe, kuryente, kalsada at people mover para mapataas ang kapasidad sa 100 at 50 milyon bawat taon. Pagkatapos, sa ikatlo at huling yugto, ipakikilala si Al Maktoum bilang dambuhala ng Dubai. Dahil sa laki ng proyekto, inaasahang matatapos ito ng buo sa 2,050 eres o mas huli pa. Abot sa kanyang huling anyo ang People Mover, isang network na may 14 na istasyon at direktang ikokonekta si Al Maktoum sa sariling transport grid ng Dubai. Makakamit ito sa pamamagitan ng posibleng pagtatayo ng isang express metro na tinatawag na Purple Line na hindi pa kumpirmado, ang pagpapalawig ng kasalukuyang Red Line na umabot na sa Expo City at syempre pati na rin ang paparating na Etihad Rail. Pagkatapos ang konstruksyon, kamangha-mangha ang mga numero. 260 milyong pasahero kada taon ng kapasidad, halos 400 contact gates at mahigit 15 milyong tonelada ng kargamento. Iyan ay 15 beses higit kaysa sa kasalukuyan nilang nahahawakan. Kahit ang mga pangunahing hub tulad ng Hong Kong at Shanghai ay maliit lang ang nahahawakan kumpara dyan. Kaya nasaan na nga ba tayo ngayong huling bahagi ng 2025? Ayos, tapos na ang disenyo, aprobado na ang paunang gawain at nasa bidding na ang mga kontrata para sa malalaking sistema. Inilabas na ang bilyong dirham na kontrata para sa ikalawang runway at sinimulan na ang mga pundasyon at utility. Naghihintay ang mga kontratista para sa automated train at baggage systems at inaasa ang matatanggap ang kontrata bago matapos ang taon. Sinimulan na ng malaking ground handling company ng Dubai, Danata, ang pagsubok sa autonomous na baggage tractor na bumabiyahe sa pagitan ng eroplano at baggage halls sa mga itinakdang ruta. Ngayon, maaring natatanong ang ilan sa inyo, ano kaya ang mangyayari sa kasalukuyang dambuhalang paliparan na Dubai International? Kung ito ay matagumpay at isang himala ng infrastruktura, magpapatuloy ito bilang pangalawang hub. Pero mukhang hindi. Ayon kay Paul Griffiths, CEO ng Dubai Airports, hindi makatuwiran at magpapahirap sa lohistika ang paghahati ng trapiko sa dalawang magkalapit na malalaking paliparan. Una, mapipilitan ang mga pasahero at airline na magpalipat-lipat palagi sa dalawang lokasyon na sisira sa pagiging episyente na siyang dahilan kung bakit kaakit-akit ang Dubai bilang isang pandaigdigang stopover. Sinabi rin sa atin na halos lahat ng pasilidad at kagamitan sa Dubai International ay malapit na sa katapusan ng kanilang service life pagdating ng panahon na handa ng Al Maktoum matapos ang unang yugto. Kaya imbes na pamamahalaan ang dalawang paliparan ng walang hanggan, magpo-focus na lang ang Dubai sa isa, ang pinakamalaking paliparan sa mundo na sadyang ginawa para maging sentro ng kinabukasan ng lungsod bilang isang pandaigdigang hub. Ayon kay Griffiths, sapat ito para tugunan ang lahat ng pangangailangan at pressure ng aviation sa Dubai at kayang hawakan ang lahat ng komersyal na flight ng Emirates sa mga darating na dekada. Ayon sa mga opisyal, maililipat ang Emirates Airline at iba pang operasyon ng aviation ng Dubai mula sa Dubai International sa loob ng 3 araw kapag dumating ang tamang panahon. Ibig sabihin, ililipat ang isa sa pinakaabalang airline sa mundo, pati eroplano, staff, logistics at pasahero sa isang weekend lang. Hindi lang ito pagtatapos ng yugto ng Dubai International, kundi malaking pagbabago para sa Dubai. Ang paliparang yon ang nagdala sa lungsod bilang pandaigdigang tagpuan at naglagay dito sa mapa bilang makabagong lungsod na pinagsasama ang iba't ibang kultura, trabaho at libangan. Ngayon, pinalalawak ni Al Maktoum ang pamana, pinatitibay ang kapangyarihan ng Dubai at binubuksan ang bagong yugto ng direksyon nito. Ang daungan sa Dubai ay magpapatuloy ng tradisyon sa mas malaking antas na napapakita ng ambisyon ng lungsod. Isang mega paliparan na may suportang lungsod, itinayo para sa hinaharap ng paglalakbay sa himpapawid sa antas na di pa nakita ng mundo. Maraming salamat sa panonood.